So praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Parang wala na ata ako sasabihin eh. Kinumpleto na ni Pastor eh. So, yun nga. Di ko alam, no? Parang i-summary na lang to. Kasi ang topic kasi yung, bro, pakipaus nyo, yung importance ng, yung fivefold, o yung gifts. And how do you connect to the Revelation 10:7? So, yun yung importance, Yun yung pinag-uusapan natin. Ano ba yung kahalagahan? At paano ito makonect? So, na-drive naman ni Pastor. Ang ganda ng closing niya sa dulo eh. So, praise the Lord. So, pakibukas lang muna sa Ephesians 4. Sa Ephesians 4, makikita natin na ito ay gifts. Pag sinabi natin gifts, hindi po yan yung tao. Gifts yan. Kasi kadalasan ang intindi, pag sinabing apostol ka, tao nakatingin sa tao. O ebanghelista, ganyan-ganyan, etc. Hindi po, gifts. Ngayon, mapapansin na lang natin, parang na lang to, random summary. And he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers are also some. Bakit po ganun ang pagkakasabi ni Apostol Pablo? Anong ibig sabihin ng apostle, and he gave some apostles, some? Ibig sabihin, hindi po permanente. Nakaloob yan. So in other words, kanina sa dinadrive ni Pastor, magsisimula sa ating mga pangunahin. Pag sinabing apostle, pangunahin ka. Pioneering ka. Pero hindi nangangahulugang habang buhay, naka-address yung gifts na yan para sa atin lang. O kung pastor ka, sa atin lang. Kaya sinabing some, temporary, na kailangan makababa yan doon sa congregation. Maaring bababa siya ng eldership, and then tatawid na yan hanggang congregation. Kasi yun ang ultimate goal ng gifts na ito, na ang ibig sabihin, for the perfecting of the saints. Ano ba yung perfecting of the saints? Super church. Yan ang ibig sabihin ng perfecting of the saints. Yung work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Alam mo, kapag nag-iisa lang na manggagawa, pastor yan, mahirapan siyang i-perfect ang bride, ang kanyang congregation. Kasi hindi niya kayang mag-isa yan. So, kailangan po talaga, katuwang ng pastor, na ipasa sa kongregasyon ang mensahe upang ang mensahe ay maipalaganap ng karamihan ng miyembro ng church. So in other words, hindi lang ang nagsasalita sa pulpito ang pastor, tagos dapat sa kongregasyon ang nagsasalita ng salita ng Diyos. Yung thou must prophesy again. Okay, so yung gifts, yung importance ng gifts, sinasabi ko, hindi lang po ito nakapako sa atin o sa isang tao, kundi ito ay dapat na itatawid yung kaloob sa buong iglesia. Okay, halimbawa, dito sa kaloob na ito, mahalaga yung apostol, pero alam nyo ba, sa kaloob na yan, may isang mahalagang kaloob. At ito yung prophets. Dito sa fivefold ministry. Ang apostol, ibig sabihin, hindi nangangahulugang ang apostol, malalim ka. The work of the apostles, pioneering stage yan. Hindi ko sinasabing mababaw, Pwedeng ang apostol, nagmamanifest din sa kanya yung kaloob ng prophets. Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, apostol yan. Pero, propeta rin si Pablo. So, hindi napapako sa iisang tao yung mga kaloob. Yun yung importance na sinasabi ko dito, Ang pinakamahalaga sa limang kaloob to perfect the saints, it's a gift of the prophets. Yung nagpuprophesy ka. Kasi bakit? Ang prophets ang naghahayag ng mga misteryo. Sa kanya nagmumula ang mga misteryo. Kaya nga, ganito ang sabi, ni Kristo. Maalala ko, pakipost lang, bro. Matthew chapter 10, ang sabi ni Kristo, he that receive a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward.
And he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. In other words, yung sinasabi ni Kristo, he receiveth the prophet in the name of the prophet, biblical talaga sinabi ni Kristo, dumarating talaga ang propeta kahit pa sa lumang tipan. Pinapadala ang propeta kapag ang Diyos magbibigay ng mensahe. Tama? Tingnan nyo, sinugo ng Diyos si Moses. Di ba, Brother Francis? Pagkatapos ni Moses, sino ang pinalit na propeta? Si Joshua at saka si Caleb. At yun ang tipo ng fivefold ministry. Usad tayo. Si Elijah. Pagkatapos ni Elijah, sino ang pumalit na propeta? Si Eliseo. Tama? O sige, hindi na tayo masyadong... Si Kristo. Nung dumating sa lupa, propeta si Kristo, Son of Man. Sino ang pinagpasahan ni Kristo? Ang mga disciples na naging apostol. Hindi lang sila basta apostol, naging propeta sila. Because the word prophet is a servant of God. Pag sinabing servant ka, propeta ka. Amos 3:7. Madalas na natin gamitin yan. Walang ginagawa ang Diyos kundi ipahayag ang lihim sa kanyang mga propeta. Tama? So the word prophet is a servant. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag ikaw ay servant, matik, you are a prophet. So, surely the Lord God will do nothing. But He revealed His secret. Kanino? Servants. Plural. The prophets. Plural. Hindi isa. Okay? Now, let's go to Revelation 10:7. Or Revelation 10, sorry. 10:1. Alam na natin ang 10, di ba? Sa 10, merong mighty angel, at itong mighty angel, meron siyang rainbow in his head, and face was it were the sun, and his feet pillars. Verse 2, and he had his hand a little book. Ayun. Nandun ang issue sa 10. Ang mahalaga dito, yung importance dito, na yung anghel, may aklat siyang hawak na nakabukas. Now, yes. Ngayon, yung aklat na yun, alam na natin yun yung aklat na nandun sa chapter 5 na nahawak niyo na nakaupo. That is a little book na binuksan. Nino? Ng kordero. Sa chapter 6, chapter 5, hawak. Chapter 6, kinuha ng kordero, binuksan. In other words, binuksan yun. Kaya pagdating dito sa 10:2, bukas na yung little book. Ngayon, ang sabi sa 10:3, and cried with a loud voice, when a lion roared, 7 thunders uttered their voices. 4, ito na. And when he had 7 thunders uttered their voice, I was about to write, sabi ni John. And I heard a voice, the first voice na narinig ni John. First voice. Tingnan niyo, sabi niya, nang marinig niya yung unang tinig, I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders uttered and write them not. Bakit sinabihan siya ng tinig? Sa tinig na unang niya narinig, huwag mong sabihin ang mensahe ng 7 kulog. Bakit? Kasi hindi siya ang right person na magbe-break ng 7 seals. Nasaan yung magbe-break ng 7 seals? Baba ka ng 7. But in the days, may araw ng breaking ng 7 thunders. But in the days of the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, look, the mystery of God should be finished. Alam na natin sa buhay ni Branham. As he had, ito ang pansinin natin. As he had declared to his servants, plural, prophets, plural. Yan ang hindi napapansin sa buong end time. Hindi napansin yung servants, Ang 10:7, in-apply sa ating mahal na propeta. Hindi masama yun. Exclusively. Pero hindi napansin yung ilalim. As he had declared to his servants, the prophets.
Anong ibig sabihin yan? Ang propeta sa panahong ito, hindi lang magiging isa. Yes, una yung tinaas isa. Pero pagkatapos ng isa, may mga tumanggap sa kanya, kumilala sa pangalan niya, na ano nangyari? Naging propeta din. Tama? So in other words, tama ang sabi ni Kristo, if you receive the name of the prophet, you will receive God's, the gift of the prophet's reward. Hindi ka lang magiging apostol, hindi ka lang magiging teacher, hindi ka lang magiging pastor. Propeta ka ng panahong ito. Yan yung importance. Yan yung importance niya. Ngayon, kung tayo yung propeta sa panahong ito, sabi nga ni Pastor Ola, dapat mayroong lumalabas sa bibig mo na mensahe. Amen? Alam natin ang tawag ni Barbanam. Malachi 4, He restored many things and He revealed all those mysteries. Pero hindi natapos kay Barbanam. Kasi merong servants, the prophets, na magpapatuloy. So, nasan yung servants, the prophets? Akyat natin ngayon ng 10. Sinabi na yan ni Pastor Roland eh. Verse 8. Hingal ako. Ito. And the voice which I heard from heaven spake to me again. Una sa 10:4, nagsalita. Pangalawa, and he said, go and take a little book, which is open in his hand, and the angel standeth upon the sea and upon the earth. 9. And I went unto angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Amen. Hallelujah. Kaya kung tayo yung generation of the prophets ngayong huling araw na ito, nagsasalita in these last days, ang dalamong mensahe ay higit pa sa matamis na pulot-pukyutan. Hindi ka kaiinipan. At ang makakalasa nun, yun yung pinag-uusapan natin kanina. They have, sabi ni Pastor, they have the seed of life. Anong purpose ng prophecy? To quicken the seed from the beginning. Ayun ang purpose ng prophecy kasi nagpo-prophesy ka kasi kinuquicken mo yung mga taong may seed of life na nandoon sa pasimula. Ngayon, ang kakaiba natin sa pagtuturo natin ng seed of life, ang karamihan, basta na lang seed. No! Nakapattern sa Bible. Romans chapter 8. Saan natin ina-apply ang seed of life? In Romans 8, we are predestined according to His foreknowledge. Ang pagiging seed of life natin, it's by foreknowledge. Yun ang seed of life. Yun ang buhay natin. Kapag hindi ka nakita ng Diyos doon sa panukala ng Diyos, wala kahit anong gawing prophesy, hindi ka makukwiken. Say amen? Kasi yung prophesying in this generation, para yun sa mga predestinated seed in these last days. Okay. Nihingal ako. Okay. Hindi, siguro kasi madiin lang ako. And I went to the angel and said unto him, give me the little book. And he said unto me, take it. So ito sa message ni Brother Branham. Ano yung importance ito? Ang importance ito, nasa message ng prophet, kay John, pinapunta siya ng anghel para kunin yung aklat na bukas. Tama, Pastor Bal? Tama ba ako? Minessage ni Brother Branham yan. Bakit? Kasi mahalaga yung tinuro ni Brother Branham doon sa maliit na aklat na yon ay kailangan makuha mo sa kamay ng anghel. Kasi bakit? Kung hindi mo makuha, hindi mo makain, hindi mo na-digest, wala kang prophesying sa panahong ito. And you are not belong to the bride, sabi ni Pastor Bal. 10. And I took a little book out of the angel's hand and ate it up. And it was in my mouth sweet as honey. Ganda, no? And as soon as I heard eaten it, eto na ang kapalit. My belly was bitter.
Kaya ang kapalit ng tamis, na parang pulot po kiyutan, ang kapalit ng kapaitan. Kaya kapag nagsasalita ka sa panahon na ito ng prophesying, na ang sinasabi mo ay galing sa laman ng maliit na aklat, you will experience your belly was bitter, become bitter. Tama? Naranasan ba yan ng mga apostol? Naranasan nila. Nung sila'y nagpahayag, nung panahon nila, naranasan ng mga apostol na nagpahayag, si Pablo nagpahayag. Naniwala ba kayo na natanggap din ni Pablo yan? Amen. Ang anghel na binabanggit sa Revelation 10:7, hindi lang yan sa huling panahong ito. Panahon pa ng unang panahon ng mga apostol, nakatindig na yung anghel na yan. Kaliwa at kanan. At yung aklat ay bukas na. Tama ba sa panahon ni John, bukas na yung mga aklat? Bukas na. Nang si John ay inuutusan sa part na ito, ng 10, 8 to 11, bukas na ba yung aklat? Bukas na. Ngayon, anong klaseng pagkabukas ng aklat? It is a rhematicus. Rema, written word. Walang revelation pa. Kasi rhematicus lang, it's a full of symbols. Yun lang yung alam nila eh. Pero si Pablo merong konti na pahayag. Kaya, nasabi nga yung Ephesians 4 eh, na mayroong diin dyan ng prophetic gifts. 4 minutes? Sige. So, sa panahon na to, ang conclusion natin, dito sa panahon natin, agree ako na tayo'y tumanggap sa mensahe ng propeta. Hindi lang mensahe, no? Tinanggap natin ang pangalan ni Brother Branham. Siya yung propeta sa huling panahon. Kaya sabi ni Kristo 10:41, if you receive the name of the prophet, shall receive a prophet's reward. And yun sabi, di ba? He that receive a prophet in the name of the prophet shall receive a prophet's reward. Ano ba yung magiging gantimpala natin sa pagtanggap natin sa pangalan ng propeta? Ano ba yung pangalan ng propeta? Propeta yan. Pag tumanggap ka, magiging propeta ka rin. If you receive a righteous man, you will become also a righteous person. Sabi sa Bible yan. Hindi pwedeng mabali ito. Pag tinanggap mo yung propeta ng Diyos na matuwid, matatanggap mo rin yung pagiging kaloob niya na propeta at yung pagiging matuwid, katatanggapin din natin. Sabi yan ni Kristo. So, kaya nga sa panahong ito, ang sana yung fivefold natin, hindi nawala. Nasa loob ng panahong ito. Ano yung umiiral sa 5 kaloob? Sabi kanina, may apostol, may propeta, evangelista, pastor at guro. Pero ano ang nakatindig ngayon sa panahong ito na nagsasalita? Propeta. So, di natin minamaliit si Branham dahil siya talaga ang star na tiningala ngayong panahon. Nung panahong siya ay nabubuhay, wala tayong duda sa lahat ng kanyang mga sinabi. Pero, nung siya'y kinuha na ng Diyos, hindi lang siya ang bituin na malaki. Meron pang mga bituin na nasa ibaba. At ang kagandahan dito, yung malaking bituin, hindi niya natapos yung kanyang misyon. Bakit? 1,100 yung kanyang minensahe. Pero hindi ito nakumpleto. So, mababa ba si Branham? No. Mataas ang kanyang pagkatawag. Pero ito yung fivefold gifts, yung importance, yung kahalagahan na kinukolek natin sa Revelation 10, 8 to 11. Na sa panahon natin ngayon, wag lang sana magalit ang ating mga kapatid na end time. Mas mataas ang tindig ng mga mensahe ng propeta ngayon kaysa sa tinayo ni Branham. Bakit? In these last days, ang kaloob natin,
tayo ang finishing touch ng iglesyang ito. In this Laodicea, we are an 11 workers. Ang 11 workers, basahin nyo, nireklamo sila. Bakit kayo? Kaunti lang ang panahon nyo. Ang laki ng binigay sa inyo. Nagreklamo sila eh. Hindi ba nangyayari ngayon yan? Ngayon ka lang sumulpot ah. At yung sinasabi mo, kami nga matatagal na dito eh. O hindi ba nangyayari? Nangyayari. Subukan mong tumayo sa mga matitinding ministerial meeting at ikaw ay bagito. Pero ang sasabihin mo milk and honey. Sabihin ko sa iyo, mararamdaman mo yung bitterness. Your belly become a bitter. 2 minutes lang, Pastor. Your belly become bitter. Pag tumayo ka na sa harapan ng mga tao. Kasi bakit? Ang magagalit sa atin, yung maiinis sa atin, hindi kasama sa seed of life. Walang silang representation. Saan? Doon sa predestinated for knowledge of God. So, ang kagandahan dito mga kapatid sa huling panahon na ito, na ang pagiging seed predestinated natin sa mensaheng ito. Praise the Lord. Yung mga sinasabi natin, disclaimer hindi tayo nagpapaulit-ulit doon sa sinabi ng una. Bakit? Si John, sinabihan doon. When John heard, si John ay tipo ng bride sa huling araw. Naniwala kayo na ang Revelation 10, na yung John doon, hindi si John lang yun. Yung tinutukoy na si John doon, it's a higher eagle's anointing ng mga Kristiyano na merong katangian ng creatures as a living eagle bride in these last days. Na sila yung sinasabihan doon na may mataas na antas. Sama yung sabi ni Pastor Roland, na ang 8 to 11, wala na sa senaryo si Brother Branham dyan. Pero, hindi natin inaalis na yung minensahe sa 10:7 na carry over pa rin natin ngayon. Pero hindi lahat ng sinasabi natin sa panahon ngayon, ito last, hindi lahat ng sinasabi natin sa panahon natin ay copycat sa Kanya. Hindi copycat sa Kanya. Well, kung minsan magagamit natin, hindi naman masama. Pero, kung paano nagbigay ang Diyos, propeta siya, tama? Kung paano ang Diyos nagbigay kay Branham ng spoken word. Sabi ni Branham, the spoken word is the original seed. Tama? Ngayon, wala na si Brother Branham. Mayroon bang spoken word ngayon? Meron. Kaya nga may thou must prophesy. Ngayon, kung merong tinatawag na spoken word sa panahon ngayon, yan ang bukas na maliit na aklat na hinahayag ngayon sa panahong ito. So, hindi siya letter for letter. Sabi ni Paul, the letter kill it, but the Spirit giveth life. Ang message ni Brother Branham maganda. Pero nang siya'y mawala, hindi na po binibigkas yan ni Brother Branham. Nakasulat na yan, na kapag binabasa ng tao, letra por letra na, hindi na yan spirit of life. Hindi. Don't misunderstood me na minamalit ko si Brother Branham, no? Propeta, he is a great prophet in this age. Kung wala si Brother Branham, wala tayong bridge, hindi tayo makakarating dito. Pero ang sinasabi natin dito, hindi nagtapos kay Brother Branham ang hiwaga. Hindi nga niya nakumpleto eh. Sinimulan niya yung restoration, nagsimula siya ng mystery, pero hindi niya tinapos. Bakit hindi niya tinapos? Kasi ang tatapos ay ang 8 to 11. Thou must eat the book and thou must prophesy. Again, salamat po.